Bernardo! Samantha Bernardo! Ladies and gentlemen, please Dami na welcome nating napagdaanan. Ngayon pa ba tayo susuko Pilipinas? Hello Sambayanan! I am Samber and this is the Sam Up. Biruin mo yun, we're now on our 7th episode! Woo! Yes! Uy, grabe! Thank you so much for all the love and support because of all of you, naka 7th episode na tayo. Syempre naman, thank you so much din sa lahat ng mga previous guest ko. And syempre, ang guest ko ngayon, hindi magpapakabog at hindi magpapatalo. Lumagpas na tayo sa kalahati ng unang buwan ng 2024 and I am so excited with our guest episode today. Eto, he has the mysterious quiet aura. Oy! With the boy next door look na talaga namang pumatok sa PBB fans. PBB Season 10 Adult Edition housemate, ang Smillennial charm ng Aurora, Zach Guerrero! Yes. Hello guys! Hello, Sambayanan! Wow. Thank you so much, Zach, for being For having me here. here. Oh, yes! Thank you. Welcome! Parang grand entrance pa talaga. Siyempre, we're so happy to be here. And if I'm not mistaken, halos isa lang to sa mga episode or interview na one-on-one talaga. We really get to know you more. Okay. And siyempre, gusto namin mas ma-highlight yung ikaw talaga. Okay. Kasi napaka-mysterious ni Zach eh. Sa lahat ng mga sa PBB niya, parang nakasama ko siya sa bahay ni Kuya actually for Bigatin. Very hindi siya nagsasalita pero talagang paglabas, ay, bongga pala to si Zach. Ang ganda ng register sa camera at ang pogi. Bago tayo mag-start, Zach, syempre magkakaroon tayo ng game. And this game is called Password Game. Alright? So, ang kailangan lang natin is magkaroon tayo ng 3 correct answers within 60 seconds to win the game. So, ang gagawin ko is kukuha ko dito ng word. And then, kailangan ko magbigay ng parang description or hint na kailangan mo mahulaan kung ano yung word na to. Okay, timer starts now. Uy! Bahay. Kubo. Hindi. Bahay. Bubong. Kuya. PBB. Big Brother. Yes! Oh my God, tatlo kaya natin to. Ngipin. Dentist. Yes! Ang galing. Oy, mananalo kami dito. Hindi nyo kaya. PBB to. Ano yun ta? Puting sand. Beach. Yes! Sorry, 33 seconds. Ang galing! Bilis. Uy, may teamwork pala kami ha. Ang galing. Pwede. Parang first time lang namin ang tandem for a game. At dahil dyan, okay, medyo meron tayong mga hindi to Big Brother, dentist, and of course, beach. So halos lahat ito is nagde-describe sa kinalakihan mo at pag-represent mo sa Pinoy Big Brothers. So let me start by asking you, how's your studies? And you are taking up dentistry, right? Yes. So how was it? Ayun, before ako mag-PBB, parang... I was may studies ngayon. Paglabas ko ng bahay ni Kuya, hindi ko siya agad na nasimulan ulit kasi medyo naging busy. Medyo maraming nangyayari. Hindi pa ako sanay sa environment ko nun. Tapos yun, this last year, nag-start ulit ako kasi yung iniwan ko, 4th year, first sem. So yun, nag-enroll ako ulit pero hindi na full load. Yung mga naiwan kong subjects before ako pumasok sa PBB, tinutuloy ko ngayon. So parang 4th year ka na ngayon? 4th year pa rin yan. Yes. So year, mga sem. next year ka pag-graduate? Kasi parang... Next. 2 years, more than 2 years pa kasi yun nga, hindi ko siya tinitake ng full load. Wow, dapat so 2 years pinagsabay na lang. mo talaga yung showbiz and at the same time pagsa-study. Kamusta yun? Sobrang busy mo. Nung una parang pre-pandemic kasi ate, sobrang sipag ko mag-aral. As in, parang yung enthusiasm ko dun sa kinuha kong course, parang andun, parang masipag ko mag-aral, palaging matataas grades ko, ganun. Grade conscious ako. Nung nagka-pandemic, parang dun talaga
nakakatamad. Kasi sa bahay kami nag-aaral, yung knowing na yung course ko dentistry na yun, kailangan meron kaming mga lab. Sa bahay namin ginagawa. As in, yung mga gamit ko from Manila, pinapadala pa to province. Talaga? Ganun na ngayon? Ganun dati. Hindi na hybrid ngayon? I thought ngayon after... hybrid. Okay. Mix na. Pero pandemic, pure talaga online na. Kailangan mong ma-provide lahat ng materials mo. Regardless kung tagasan ka, basta on time, dapat matapos mo. Wow, ang hirap nun ah. And for sure maraming mga nakaka-relate din sa'yo kasi may mga kilala din ako na yung mga anak nila, ganyan, parang grade A, tapos biglang bumagsak na and all. Tapos hindi na sila nagkaroon ng magagandang grades because mas sanay sila sa human interaction. And iba-iba kasi talaga tayo ng learning experience, yes. diba? Tapos hindi rin naman kasi lahat merong nung pandemic, may maayos na environment sa bahay. Yes. Hindi lahat may sariling kwarto, hindi lahat may stable na internet, mga ganun. Totoo. Kasi hindi naging problema ko, hindi probinsya, wala kaming signals. Hindi stable yung wifi namin. Yeah. Tapos yung kuryente din namin, hindi Ay, stable. nako. Napakahirap talaga yung situation. Relate kami dyan. Online kasi talaga yung problema. Oh, but kaya congratulations. nawalan ako ng gana nun. Tapos yun, nakita ko yung PBB. May audition. Talaga? Nag-audition ako. Wait. So, paano, since napunta na tayo sa PBB, paano ka nag-audition sa PBB? Ayun nga, di ba sabi ko, parang naboy ako sa online class. Tapos nakita ko pa PBB nag-post na may pa-audition, tapos online lang. Eh di yun, after... Through Kumu din. Yeah, nakita ko yun, after namin mag-lab. Doon ako sa kwarto ko. After ko gumawa ng lab works ko, tapos nakita ko yung audition na post. And gumawa ng 1-minute video, blah 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 blah. Bakit mo gusto pumasok sa bahay ni Kuya? Okay, i-flash ko natin yung audition video dito ni Zach. Ayan, umupo ako, hello po, ako po si Zach Guerrero. Right after lang ng class mo. Ayan, tapos, so out of nowhere lang dahil bored ka lang or dahil gusto mo din talaga mag-PBB? Gusto ko rin naman, patagal ko na rin naman na siyang napapanood na parang masaya sa loob ng bahay ni Kuya. Parang kapag trinay ko siya, parang kakaibang experience siya para sa akin as mahihiyain nga. Yeah, to go out of your comfort zone. And speaking of mahihiyain, eto, syempre, alam mo bang good looking ka, Zach? Like, pogi ka. Kasi yung iba, laging naiintriga dun sa pagka-mysterious, kumbaga parang, ano ba tawag dyan? Boy next door mo. Na parang, kahit naalala ko si Mama Brenda, lagi niya talaga nilalandi si Zach nung bigatin. So, alam mo bang good looking ka? Maraming nagsasabi. Wow, pero Iba! Pero may maraming nagsasabi, parang narinig ko na ganyan nga, may ganyan, may sure. Pero sa sarili ko nga, hindi ko nararamdaman. Kasi nga yun nga, ang baba nga ng self-confidence mo. Yeah. So kumbaga nung pumasok ka ng bahay ni Kuya, gusto mo din siya pero parang self-exploratory din yun sa'yo. Kumbaga gusto mo rin i-conquer yung fear na yun. Galing pala. Kumbaga everything happens for a reason. Tapos ngayon nag-artista na diba? si Zach. Ito naman, how were you growing up in the province? So, did you have a dream of being artista ba talaga? Or gusto mo lang talaga maging dentist? Or may iba ka ba mang pangarap growing up? Yung buhay ko sa probinsya, lumalaki ako masaya. Kasi masaya yung taga-probinsya ka din, Palawan, di ba? Palawan. Ang saya ng childhood ko kasi sa probinsya ako lumaki. Saan probinsya na nga? Balera, Aurora po ako lumaki. Nagsisurf ka? Nagsisurf. Marunong, pero hindi ako pro. At saka ang ganda ng tanawin, ang ganda paligid, di ba? So, ano yung pangarap mo nung bata ka? Same pa din ba or hindi na? High school, dun ako naging aware na dun ko naisip kung anong gusto kong gawin sa college or maging work sa future. Kasi high school, dun ko na-realize na gusto ko mag-work sa health allied courses. Gusto ko mag-nursing, gusto ko mag-medtech. And in parents ko, gusto rin ako mag-doktor. Saan galing yun? Dahil ba doctor yung family mo or wala? Hindi. Kasi dun na-realize ko rin nung high school na hindi ako magaling sa math. Hindi rin ako magaling sa communications. Tapos yung interest ko kadalasan talaga sa science. Oh. And health sciences, biology, mga ganyan. Mga yun. So yun, dun ko na-realize na gusto ko mag-nursing, medtech. Aba? Pero yun, tsaka ko lang na-realize na gusto ko talagang yung i-take ko dentistry nung senior high school na. Bakit? Kasi ayokong maging empleyado, ayokong maging worker ng isang Bakit dentistry sa lahat ng mga field ng science? Sa dentistry kasi, ang plano ko, gusto ko magtayo lang ng sarili kong clinic
syempre pag ganun, ikaw na yung bahala ka na. Ako yung boss ng sarili ko. Tama. Kasi pag nag-work ako as nurse or medtech, di ba, sa hospital ako mag-work or sa some clinic, ganun. Aba, talaga naman. So, future dentist Zach Guerrero. Sana. For sure, marami kang mga client kasi bukod sa good looking ka, may social media following ka, and very important yan ngayon, di ba? So, ito naman, if you were to enumerate your priorities right now, syempre, ang dami mong ginagawa, di ba? Ano yung pinaka number 1 mo, and ano yung medyo pinaka least priority mo? Dentistry, pag-showbiz, and love life. Ganon, kagaya ng sinabi mo, ganon yung pagkakasunod sa talaga? Ngayon, kasi hindi naman ako ganon pa ka-busy sa showbiz. So, mas nakakapag-focus ako ngayon sa studies ko sa dentistry. Kasi nung bumalik nga ako, parang nawala yung momentum ko. Parang tinatamad na ako, parang ang dami kong nakakalimutan. Parang yung hindi ko na ma-recall yung mga terms ba. Parang, kasi syempre paano na nga yun? Kasi ang tagal nang nawala. Kasi parang 2 months ako sa loob ng bahay ni Kuya. Tapos, hindi ako nakapag-enroll agad paglabas ng bahay. So, yun. Parang hinanap ko ulit yung yung momentum ko. So, yun. So far naman ngayon, nag-enjoy na ako ulit. Yes. Sa pag-aaral. So, sa lahat ng dreams mo ngayon, ano yung pinaka-ultimate goal mo, career-wise? Career-wise, gusto kong makatapos. Career-wise showbiz? Dentistry, showbiz, okay. Sa dentistry, gusto kong makatapos and makapag-take ng boards. Ayun, tapos sa showbiz ngayon kasi gusto ko pang mahon lahat ng mga kailangan kong mahon. Mga dancing, singing, acting. Yes! Go, Zach! Abangan ko yan, Kaya hindi kasi naka-enroll ako sa sinama ko ni Sir Ron sa dancing, singing workshop. Sample! No. Ayaw pa din. Same kami ng handler, pero hindi ko yung ginagawa, guys. Kita niyo naman, walang nangyayari. Pero abangan natin kay Zach. So, abangan natin ang mga kanya pa-dancing sa ASAP or singing. Kakatapos din sa acting. And yun, gusto ko rin mas mahon pa lahat ng mga kailangan sa showbiz na to. At dahil ginagawa mo yan lahat, ano naman yung dream role mo, if ever man na meron? Dream role, gusto ko maging anak. Parang gusto ko about family drama yung ba kwento. to? Drama. Drama. Yeah, kasi sa workshop, parang nag-enjoy ako umiyak. Oh my God! Sad boy pala ito. Masaya umiyak. Nakaka-satisfy pag nakita mong, pag nalabas mo yung emotion mo. So, kumbaga, parang sa acting, mas gusto mo mas ma-develop yung sarili mo as alone, pero acting as anak na sobrang dramatic. Yeah. May mga peg ka bang mga artista na iniidolo mo with that? Idolo ko ngayon, kilala niyo si JC. JC Santos. JC Santos. Ayun, batikan din yun. Siya kasi yung napanood ko din ng pandemic. Sila ni Miss Padilla. Bella Padilla. If I'm not mistaken, nag-acting talaga sila sa teatro, di ba? Kaya talagang dun baka naman, teatro. Soon, Zach, napakahirap ng teatro. Kasama sila Jordan at saka si Beth. Di mo kaya. Ito naman, now setting your priorities is really important to be successful, di ba? Siyempre. I want to know how you manage or balance things out. So, meron ka bang schedule like Monday, Wednesday, ganito, dapat artista mo na to, or mag-workshop ka? Paano mo nabibigyan ng equal attention lahat? This time kasi yung class ko every Tuesday to Friday. And yung workshop ko every weekend, Saturday, Sunday. So yun, sumakto yung schedule ko naman kaya nagbibigyan ng time parehas. Dito ka na ba nakabase sa Manila or? Yes, dito na ako Since senior high naman, dito na ako nagsistay sa Manila. Pero with your family sa? Pre-PBB, nagdodorm ako sa May España. Okay. So, is it hard na i-balance or na-enjoy mo lahat kaya ayaw mong i-give up lahat? Na-enjoy ko parehas. Okay. Kasi inisip ko din naman, sabi din sa akin ng parents ko, sayang yung dentistry, 4th year ka na. Buti kung 2nd year pa lang ako or 1st year magdaling iwanan. 4th year, ang dami ko nang nabiling gamit, dami na pong nagastos. Dami ng time na laan doon. Kaya ayun, sayang mong iiwan. Tomo. Sorry. Hindi, ang gusto mo lang sabihin. Ano ba yun? Sabi
Sabi ni Zach, legend, sabi mo na. Hindi, parang gusto ko lang sabihin na parang isa ka ding patunay ng inspirasyon sa mga taong, kumbaga may mga pangarap na nauudlot na po pwede mo pa rin ipagpatuloy and you can juggle everything. Di ba ngayon yung mga Gen Z parang gusto nila i-achieve lahat ng mga bagay and sometimes nakukot up sila dun sa mga situations na ano ba dapat yung priority ko? Isang bagay lang ba? Ay nakakalimutan nila yung pag-aaral. Pero you're inspiring a lot of people na you can juggle everything. Basta may equal attention ka and priority sa bawat isa. Tsaka yun rin naman yung sinabi ko sa sarili ko na before pumasok sa PBB, parang gusto ko nang gumawa ng iba. Bukod sa nag-aaral ako, gusto may ginagawa akong iba pa. Eto, gusto ko naman to nangyayari sa akin. So, kailangan ko bigyan ng time para yan. So, tsaka nahuhone mo pa yung sarili mo para pag may bigger things nang binigay yung Diyos sa'yo, then ready ka na. Obo. Eto naman, Zach, are you kind of person who gets frustrated when plans don't work out? Or are you kind of guy na go with the flow lang? Sa una, medyo naiinis ako kapag yung plano ko hindi natutupad or yung ina-expect mong mangyayari, hindi nangyayari. Pero, mabilis din naman ako makamove on. May gano'n? Mabilis din ako makamove on, so okay lang, hindi nangyayari. Mamiinis ako sa una, pero yun, gagawa ng bagong paraan. Basta you give your best talaga and God will do the rest. Ayan. Ito naman, in this generation, what do you think should we prioritize? Ano yung nakikita mo na parang hindi masyado nabibigyan ng generation ngayon and na sana mas nabibigyan ng importance? Sa akin ate, talaga self-growth. Self-prioritization. Yes! Yung pag-hone mo sa mga skills mo. Katulad ko na pumasok sa PBB na sabi ko pa noon walang talent. Yun talaga sinabi ko nung audition. Wala po akong talent, wala pong kwento yung buhay ko. Pero gusto ko pong ma-experience yung bahay nyo. Yun lang sinabi ko. Tapos yun. Ayun na, paglabas ko ng bahay, naka-experience ako ng acting, ng pinagkanta-kanta na ako sa mga bara-barangay dyan. Sa mga pinagsayaw na ako, nag-hosting na ako sa PAI. Kaya parang yung mga yun, never ko na-imagine na magagawa kung hindi ko trinay na mag-PBB. Or kung never akong nangarap or never kong naisip na gusto kong maka-experience ng ibang bagay na never kong usually ginagawa. Self-prioritization and self-growth is the key to success. Yes, by Zach Guerrero. Alam mo, can I just say na kahit mahiyain ka, hindi alam siguro lahat ng mga tao, sa lahat ng mga ginawa mo, it takes courage to go out of your comfort zone and to be like the best version of yourself, continually growing, evolving at the same time sa different crafts. Kasi yung iba parang, di ba, ano bang tawag doon? Yung parang nagsastop na lang sa mga pangarap nila dahil feeling nila hindi nila kaya. May tamang term doon eh. But anyway, ikaw hindi ka ganon. Nadja-juggle mo talaga lahat. So, congratulations! Thank you, ate. Thank you. Galing! Nakailangan na tayo dito. Ang dami kong appear! Sorry. Ito, appear count. May appear count tayo dito. Ito naman, Zach, we have another challenge for you. Actually, lahat ng guests namin, china-challenge namin dito sa Season 1 that we will reveal who made the record of the fastest time. We will be asking you 20 questions. So, time to beat actually for me is 1 minute and 57 seconds. So, are you ready? 1 minute 57 yung time to beat? 57 yung, yes, yung akin. 57 seconds? Yeah. Okay. Mabilis. Pero you need to answer 20 questions. I think kaya mo naman to. Okay. Okay, are you ready? Ready. Let's start. How fast can you answer 20 questions? Your favorite song? Hala, Pasilio. Your favorite movie? Hunger Games. Your favorite color? Green. Your favorite food? Beef steak ni Daddy. Dream destination? Switzerland. Favorite color? Green. Ultimate crush? Ay, sorry, favorite actor pala ako nagkamali. Favorite actor? Favorite actor? General Luna. Sino ba yun? General Luna. Sir John Alcilia. Ultimate crush? Nadine Musta. Favorite drink? Water. A thing in your bag? Phone. Your role model? Mama. A book you read? Hunger Games. A must-have when you travel? Money. Greatest phobia? Darkness. Greatest pet peeve?
Maingay. Your favorite app? Ako ata yun. Your favorite app? App. App. IG. Recommended TV series? Money Heist. First thing you do when you wake up? Phone. Last thing you do before sleeping? Phone. A hobby you wanted to start? A hobby you wanted to start? Piano. Playing piano. Your greatest wish? Long life. Oh! Stop! Yay! Ang galing! Wala, ibig sabihin, ang tagal ko lang talaga dahil your time is 1 minute and 37 seconds. Delete ako. Okay. Hala, grabe! May price ba pag fastest? Meron, bragging rights. Next time, pag nagka-sponsor na kayo, kukontakin na kayo. Oh my God, thank you so much, Zach. Thank you, ate. Pero hindi pa tayo tapos, ha? Okay. Meron pa tayong isang segment. Ito naman yung isang segment natin is magbibigay tayo ng advice or ng insights natin sa mga taong nag-email sa atin. They wanna share their stories. So, kaya naman, ang mahiwagang kamay, akin na. So we have an anonymous confessions at NGL. Ito, hello Miss Samantha, I'm your fan since MGI pa. Love your friendship with Eliza and Kuya Ian. Hope to meet you soon. Ito naman, please send some motivation. I'll be graduating this February and I'm so pressured right now. Baon sa utang ang family namin and I am the eldest. What can I do? Thank you so much, Cristel Mercado, for this. Ang hirap nito, Baon sa utang. Baon sa utang ang family nila and she's the eldest. Tapos, gagraduate na siya this February. So, I think marami siyang na-experience na pressure. Since panganay din siya. Yes. Ako, panganay din ako. And pagka-graduate ko, talagang naging breadwinner din ako ng family namin. So, I know na mas malaki yung kita ko pag pumunta ako sa Manila. Kaya naman nag-apply ako agad sa 5-star hotel and I really want to do cruising sana para mas makaipon ako. Kaya lang change of plans, nag-abroad ako, ganon. Siguro yung ma-advise ko sa'yo is mas tapangan mo. Ang hirap kumawala sa isang responsibility na ayaw mo talagang gawin. At dahil minsan napipilitan ka lang. Pero ito, isipin natin na ibabalik naman natin yung mga bagay na ginawa sa atin ng family natin. And we are doing this because we love them. And sana mas ma-enjoy mo din yung journey towards welcoming you in the real world. Kasi ito na din yung magbibigay sa'yo ng independence para magkaroon ng bumili ng sarili mong pagkain, magkaroon ng sariling place. And ang pinaka-mahirap is mag-put ng limitations sa pag-help sa sarili mo, achieving your goals, and also providing for your family. So, ang advice ko sa'yo is, mas tapangan mo. Yun pa lang yung first step for me. Mas tapangan mo. Yun din yung masasabi ko kasi mas lalo kang, baka kasi kainin ka ng pressure kapag hindi mo nilabanan yung nararamdaman mo. Tsaka kasi iba din talaga ate. Swerte kasi ako kasi hindi ko naranasan yung pressure na naranasan nyo as panganay kasi yun. Hindi ako bunso pero pangalawa sa bunso. Parang swerte din ako na hindi, kumbaga, yung pag-aaral ko hindi naging problema. Kaya, ayun, tapangan mo. Sana, malalagpasan mo din yan. Yes. Yeah. Yes. Nandiyan naman pamilya mo to support you emotionally. At saka ako, add ko lang din, minsan may binibigay talaga mga pagsubok yung Diyos sa'yo or paraan para mas lalo kang tumibay para pag dumating yung mga time na deserve mo na yung nangyayari sa buhay mo, it will all make sense. Magkiklik na lang na parang, kaya pala nangyari yun sa akin. Kasi ito yung kailangan ko pagdaanan para mas matapang na ako pag dumating yung mga blessings na yun. Tsaka iba din kasi yung pressure niya. Sabi niya, first, parang isang taon na lang gagraduate na siya. Yes, this February gagraduate na siya. And then, eldest siya. So, medyo nape-pressure lang siya. And I'm sure yung family mo, love na love ka nila na whatever happens, andyan sila nakasuporta sa'yo. Kaya naman, thank you so much! And good luck sa'yo! Good luck!
Thank you so much for sharing your story. And if you guys also have a story that you wanted to share, you can send it to us via email at inq.sombervlogs@gmail.com, or you can tweet it or in threads naman with the hashtag #SamSentiments and #TheSamUp. Zach, thank you so much Thank for you, Ate. coming. Thank you, and thank talagang you. isang message Thank away you. lang. So Salamat, maraming Sambayanan. salamat. Again, may gusto ko bang pasalamatan or i-promote? Go ahead. And guys, follow nyo ako sa IG ko naman, ZachRCG. Twitter, Zach R. Guerrero. TikTok, Zach Guerrero _ diba? Iba-ibang hirap. Yes! Maraming salamat again. And Sambayanan, Samber Nation. Thank you. Be hopeful, be happy, and be grateful. That wraps up the Sam Up. Yay! Bye-bye. Next week on the Sam Up, you have an unfinished business in beauty pageant. I feel that a lot of people don't know kasi that I have been working ever since I was 10. At the young age of 10, diba? I would always sit in with my dad in the meetings and whatnot. Yung kaninang naabutan mo, parang gano'n. Yeah. Game. Okay na po, rolling na. Alright. Literal na place. Gusto mo yung greatest speech niya? Ano Merry yun? Christmas. Di ba tapos na nga yung Christmas? Hindi totoo, di ba? Parang may mga tao na... sige, sorry. Ulitin ko na yung question. Self-growth and... Yun nga, I think yung education mo talagang...